babayaran yung ginawa niyo sa aking ama. Makilala ko lang kung sinong pumaslang sa kanya. Sisiguraduhin kong pupugutan ko siya ng ulo at uubusin ko ang kanilang lahi. Bago ko po simula ng ating kwento sa araw na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, mag-like at share at i-hit ang notification bell para laging updated sa bagong istorya dito sa ating channel. Hapon na ng mga oras na yon, nautusan si Dakila ng kanyang ama na magtungo sa gubat. Kinailangan kasi ng kanyang ama ng mga halamang gamot. Kaya naman, sinadya pa ng binata na umakyat ng bundok. Gayunpaman habang naglalakad pa uwi, sa hindi kalayuan nakarinig si Dakila ng isang sigaw. Teka, ano yun? Mapuntahan nga, parang may narinig akong sigaw sa hindi kalayuan. Gulat na bulong ni Dakila sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kinaroroonan ng tinig at dito niya nakita ang dalawang nilalang na nag-aaway. Alam ni Dakila na isang uri ng gabunan ang dalawang naglalaban. Hindi na kasi bago kay Dakila na makakita ng ganoong nilalang, lalo na't marami na silang nakaharap na ganoon ng kanyang amang Bertudis. Hindi ko hayaan na ang isang masamang kagaya mo ang magiging dahilan upang maubos ang lahi natin. Pipigilan kitang mambiktima ng mga inosenteng tao sa abot ng aking makakaya. Sigaw ng isa sa mga gabunan na puti ang kulay. Hindi sigurado ni Dakila kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa, ngunit alam niya na hindi magkasundo ang dalawa. Ilang sandali ang lumipas habang pinapanood ng binata ang dalawang gabunan na naglalaban. Bigla siyang nakita ng isa sa mga ito. Kaya naman mabilis na umalis doon si Dakila upang isalba ang kanyang buhay. Diyos ko, ingatan mo po ako. Ayoko pang mamatay. Masyado pa akong bata. Namamawis na bulong ni Dakila habang patuloy sa pagtakbo. Alam ni Dakila na tila ba naduwag siya sa kanyang ginawa, ngunit wala rin naman siyang dalang panlaban sa gabunan kung sakaling harapin niya ang mga ito. Sa puntong yon, abot-abot na dasal ang ginawa ni Dakila. Tiyak niyang kapag nalaman ng kanyang ama ang ginawa niya, pagagalitan na naman siya nito. Nag-iisang anak kasi si Dakila ng kanyang ama at siya ang tanging tagapagmana nito. Ngunit kabaliktaran si Dakila ng kanyang ama. Mahiyain at matatakutin si Dakila, hindi kagaya ng kanyang ama na walang kinakatakutan. Halos madapadapa na si Dakila sa kakatakbo. At nang makita niya ang mga kabahayan, agad na ikinalma ni Dakila ang kanyang sarili upang hindi malata ng kung sino man na makakita sa kanya. At habang pauwi sa kanilang tahanan, nagpalingalinga pa ang binata at iniisip niya kung nasundan ba siya ng dalawang gabunan, ngunit hindi naman. Nandiyan ka na pala. Bakit parang takot na takot ka? Naduwag ka na naman ba? Nakakuha ka ba ng mga inutos ko sa'yo? Tanong ni Tatay Romel sa kanyang anak. Agad na pinunasan ni Dakila ang kanyang pawis, sabay ngiti ng malapad sa kanyang ama. Opo naman, Tay. Pawisan lang ako kasi nagmamadali akong umuwi. Sabi mo kasi kailangan na kailangan mo itong mga halamang gamot. Tugon ni Dakila sa kanyang ama. Napatango na lamang si Tatay Romel sa sinambit ng kanyang anak. Agad niyang kinuhang iniabot ni Dakila ng mga halamang gamot. Nakahinga naman ng maluwag si Dakila nang hindi na magtango ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi mawala sa puso ni Dakila ang kabang nararamdaman, lalo na't hindi niya sigurado kung nasundan ba siya o hindi ng dalawang gabunan. Hindi na lamang pinalata ng binata ang kanyang kaba sa kanyang ama. Alam niya kasing tatanungin lang siya nito at hindi titigilan hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo. Matapos ang araw na yon, nawaglit na rin sa isipan ni Dakila ang nangyari sa gubat. Hanggang isang araw, habang nagmumuni-muni sa likod ng kanilang bakuran, bigla na lang may sumitsit sa binata. Napalingalinga si Dakila at dito niya nakitang muli ang gabunan sa gubat. Delikado ang buhay mo.
mag-iingat ka. Nakilala ka ng aking kalahi. Mas makabubuti kung aalis na kayo rito ng iyong ama. Wika ng puting gabunan. Nakilala siya ni Dakila dahil sa kwintas niyang suot-suot. Bakit mo ko binabalaan? Saka di ko kailangang tumakas. Isang magaling na bertudis ang aking ama. Tugon ni Dakila. Nanlaki ang mga mata ni Minggoy. Ang gabunang nagbabala kay Dakila. Bertudes, mas delikado ang inyong mga buhay. Tiyak kong hahanap siya ng butas para mapaslang kayong mag-ama. Dagdag pa ni Minggoy. Napakunot ang noo ni Dakila sa sinambit ni Minggoy. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Gayong kalahi mo siya. Ano bang malay ko? Baka pakulo niyo lang ang lahat. Tura ni Dakila. Natahimik sandali si Minggoy at ilang sandali ang lumipas ay iniabot niya ang isang patalim kay Dakila. Patayin mo ko rito kung wala kang tiwala. Hindi ako lalaban. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto kong makipagsundo sa mga Bertodes. Alang-alang sa aking mga kasamang nais mamuhay ng tahimik. Paliwanag ni Minggoy. Sasagot pa sana si Dakila nang biglang dumating si Tatay Romel. Nakita nito si Minggoy at niyakap niya ang binata. Minggoy, bakit ka nagtatago riyan? At bakit mo kausap ang aking anak? May ginawa ba itong si Dakila sa mga kalahi mo? Kaagad na tanong ni Tatay Romel. Naguluhan naman si Dakila, maging si Minggoy. Siya po ang inyong anak? Kay liit nga naman ang mundo. Nakangiting wika ni Minggoy. Kilala mo ang ama ko? Saka paano mo siya nakilala, tay? Gayong isa siyang gabunan. Hindi ba siya kaaway? Naguguluhang tanong ni Dakila. Ngumiti naman si Tatay Romel sa tanong ng kanyang anak. Oo anak, hindi kaaway si Minggoy. Anak siya ng kaibigan kong gabunan. Sila ang mga katuwang natin sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa ating lugar. Bakit? Paano kayo nagkakilala? Paliwanag ni Tatay Romel sabay baling sa anak. Nakita kasi ako ng iyong anak na nakikipag-away. Ngayon nga lang nakatakas yung gabunan na kalahi namin. Alam mo naman po na di lahat sang-ayon sa nais ko. May iilan pa rin na nag-aaklas. Binalaan ko lang si Dakila, lalo na't nalaman niya ang inyong tahanan. Paliwanag ni Minggoy. Natahimik si Dakila sa sinabi ni Minggoy. Hindi niya sukat akalain, nakakampi pala nila ang gabunan na nakita. Pinitik naman ni Tatay Romel sa tinga ang kanyang anak. Nakita mo na pala. Bakit hindi mo siya tinulungan? Langya ka talagang bata ka. Pinaiiral mo na naman ang pagiging duwag mo. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Anak ng Bertudis pero bahag ang buntot. Puro kahihiyan at sakit ng ulo lang ang dala mo sa akin. Galit na wika ni Tatay Romel sa anak. Hindi nakakibo si Dakila sa sinambit ng kanyang ama. Para bang napahiya siya sa harapan ni Minggoy at ipinamukha pa sa kanya na wala siyang silbi. Akala ni Dakila tapos na ang kanyang ama, ngunit pag alis ni Minggoy ay muli siyang sinermonan ng kanyang ama. Hindi ko naman po alam na kapanalig natin si Minggoy. Akala ko kalaban siya na nagpapanggap. Anong laban ng isa sa dalawa, hindi ba? Pangangatwiran ni Dakila. At nagawa mo pang mga twiran. Kung sumasama ka kasi sa mga pagpupulong at laban, may alam ka sana. Nagmumukha kang mangmang. Anak pa naman kita. Di ka gumagaya sa iyong mga pinsan. Kayo husay sa pakikipaglaban at hindi duwag katulad mo. Galit na wika ni Tatay Romel. Wala nang nasabi pa ang binata. Alam niya kasing mas lalo lamang siyang pagkagalitan ng ama kapag nangatwiran pa siya. Nagmumukmok na lamang sa kanyang silid si Dakila at hindi na muna lumabas. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang sigawan sa labas ng kanilang bahay. Noong una, hindi iyon pinansin ni Dakila dahil akala niya ay simpleng away lamang iyon. Ngunit segundo lang ang lumipas, narinig niya ang tinig ng kanyang pinsang si Wally. Insan! Insan! May pumana kay Tatay Romel! Magmadali ka! At malubhang kalagayan niya! Aligagang sigaw ni Wally. Para namang nagpintig ang tinga ni Dakila sa kanyang narinig.
Katatapos lamang siyang sermonan ng kanyang ama at ganoon na ang nakarating sa kanya. Nahulog pa sa kanyang kama si Dakila sa kamamadali. Huwag kang magbiro ng ganyan, Insan. Nasaan si tatay? Garalgal na tugon ni Dakila. Hindi naman na sumagot pa si Wally. Agad na lang niyang hinila si Dakila. Paglabas ng bahay, nakita agad ng binata ang nakabulagtang ama. Agad niya itong nilapitan at hinawakan sa kamay. Huwag kang iiyak. Umayos ka. Ipakita mo na hindi ka mahina. Kunin mo ang aking bertod at pamunuan mo ang ating lugar. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng aking bilin. Uutal-utal na wika ni Tatay Romel. Napahagulgol si Dakila ngunit agad niya iyong pinigil. Ipinakita niya sa kanyang ama na malakas siya. Tatay, ginawa ko ng nais mo. Kaya naman huwag mo kong iwan. Pangako, susunod na ako sa iyo. At di na magiging duwag. Pakiusap, huwag mo po akong iwan. Garalgal na wika ni Dakila. Ngumiti si Tatay Romel at ibinigay ang bertud sa anak. Pakiusap, huwag mo kong bibigoin. Huling wika ni Tatay Romel. Matapos ang mga salitang iyon, binawian na ng buhay si Tatay Romel. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa aking ama. Makilala ko lang kung sinong pumaslang sa kanya. Sisiguraduhin kong pupugutan ko siya ng ulo at uubusin ko ang kanilang lahi. Nang gagalaiti na sigaw ni Dakila, agad naman siyang inawat ni Wally at sa puntong yon, tahimik lamang si Dakila. Hindi niya kasi alam ang kanyang gagawin. Tanging nasa isipan ng binata ang hanapin ang pumaslang sa kanyang ama. Alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni Tiyo. Ngunit kumalma ka, Insan. Tandaan mo ang kanyang bilin. Paalala ni Wally sa binata. Natahimik si Dakila sa sinabi ng pinsan. Kaya pinahid ng binata ang kanyang mga luha. Sa kanya isinuot ang kaloob na bertud ng kanyang ama. Ang bertud na iyon ay minana pa ng kanyang ama sa kanilang mga ninuno. Taglay ng bertud na iyon ang lahat ng kakayahan ng kalikasan. Kasama na roon ang taglay na lakas ng iba't ibang hayop sa kagubatan. Inasikaso ang katawan ni Tatay Romel at agad na nakarating kay Minggoy ang nangyari. Agad siyang nagtungo sa tahanan ni Dakila. Gayon pa man na makita siya ng binata, ay kaagad siyang sinakal nito. Alam kong kilala mo ang pumaslang sa aking ama. Sabihin mo sa akin ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa kanila. Ipaghihiganti ko si tatay. Galit na wika ni Dakila. Natahimik si Minggoy sa sinabi ni Dakila. Agad siyang nagtikim at alam na agad ni Dakila ang ibig sabihin ng binata. Pumunta sa loob ng tahanan ng dalawa at doon sila nag-usap. Alam ko nga kung sino ang pumatay kay Tatay Romel. Ngunit alam kong hindi ka handa. Kaya naman hayaan mo kong tulungan ka sa paghihiganti para sa kanya. Paano ko makakasigurado na hindi mo ko lulukuin at pagtataksilan? Simple lang. Pareho tayong may pinaglalaban. At nais ko rin bigyang hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Hindi mo ko kailangan pagdududahan. Kailanman, hindi ko trinedor ang inyong mga kasama. Lalo ng iyong ama, kaya malabo ang iniisip mo. Napatango-tango si Dakila at sumang-ayon sa nais ni Minggoy. Iyon ay ang maging tagapagturo niya ang binata. Noong una nag-aalinlangan pa si Dakila na tanggapin ang alok ni Minggoy. Gayon pa man, kalaunan tinanggap niya iyon para sa paghihiganti para sa kanyang ama. Kung ganon, maaari mo ba akong tulungan? May kaalaman ako sa pakikipaglaban, pero hindi ako dalubhasa. Wala yung problema. Ako ang bahala sa'yo. Ituturo ko sa'yo ang lahat ng aking kaalaman. Ngunit ipangako mo sa akin ang lahat ng usapan natin. Walang dapat ibang makaalam. Lalo na't nasa paligid ang mga kalaban at naghihintay ng pagkakataon para tayo ay paslangin. Nagulat naman si Dakila sa dami ng impormasyon na sinabi sa kanya ni Minggoy. Bakit tilang dami mong alam? Mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Tanong ni Dakila. Napabuntong hininga si Minggoy. Gaya ng una silang nagkausap ni Dakila, binigyan niya ito ng patalim. Natahimik si Dakila
at naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama. Matagal na akong kakilala ni Tatay Romel at kailanman hindi ko siya tinedor. Binalaan kita, hindi ba? Anong ginawa mo? Binaliwala mo lamang. Doon pa lamang magtiwala ka na sa akin. Ngunit hindi kita masisisi. Nasa iyo naman yan. Nasa iyong mga palad ang pagpapasya. Paliwanag ni Minggoy. Hindi na lamang kumibo si Dakila. Pinaalis na lamang niya si Minggoy. Maging kasi siya ay nalilito na rin na para bang wala na siyang mapagkakatiwalaan sa nangyari. Gayunpaman, hindi hinayaan ng bertud na lamunin ng pigati si Dakila. Ipinakita niyang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Habang maimbing na natutulog, nagpakita sa kanya ang yumaong ama. Pinayuhan siya nito kaya naman nang magising ang binata, nagtiwala na kaagad siya kay Minggoy. Tama si tatay. Kung traidorin man ako ni Minggoy, hindi ko na yun mababago. Bulong ni Dakila sa sarili. Matapos ang pangyayaring iyon, inilibing na si Tatay Romel. Marami ang nalungkot sa kanyang pagkawala, ngunit alam ni Dakila, hindi lahat ay kakampi niya. At nang mailibing na ang katawan ni Tatay Romel, sinimulan na ni Dakila na magsanay kasama si Minggoy. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Pwede ka naman lumapit sa iyong mga kaanak. Wika ni Minggoy. Kaagad na umiling si Dakila at kanyang ipinaliwanag ang personal na dahilan. Sabi nga nila, upang malaman ang tunay na kulay, dapat palagi mong kasama. Biglang natawa si Minggoy sa sinambit ni Dakila, kaya naman nagtaka ang binata. Mag-ama nga kayo. Pareho kayo ng katwiran ni Tatay Romel. Anak ka nga niya. Wika ni Minggoy. Nagulat naman si Dakila dahil iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganoon. Ganon pa man hindi niya ipinahalata kay Minggoy. Nagpatuloy sa pagsasanay ang mga ito at sa mga oras na nagkakasama si Minggoy maging si Dakila, nakikita ng bawat isang kagandahang ugali ng isa't isa. Napagtanto ni Minggoy na hindi kagaya ng sinasabi ng iba, magaling si Dakila. Gayunpaman, sa pagpapatuloy ng dalawa, nakita ni Minggoy ang problema kay Dakila at agad niya itong pinuna. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba tayo mapapahamak? Tanong ni Dakila. Sinubukan ni Minggoy si Dakila sa mga oras na yon at sinabi niyang magtutungo sila sa kuta ng mga kalaban. Ngunit agad na umalma si Dakila. Iyan ang problema sa iyo, Dakila. Kulang ka sa tiwala sa iyong sarili at kasama. Palagi kang nag-aalinlangan na hindi naman dapat. Sundin mo ang sinasabi na iyong puso at isipan para makabuo ka ng maayos na pagpapasya. Sinusubukan lamang kita, ngunit hindi ka pumasa. Iyan ang aralin mo sa iyong sarili. Tamang tiwala at bawasan mo ang pagiging duwag. Paliwanag ni Minggoy. Bigla na lamang napikon si Dakila sa mga sinasabi ni Minggoy. Kinuwelyuhan niya ito at masamang tinitigan. Hindi ako duwag. Palagi na lamang sa akin pinamumuka ang bagay na yan. Ayoko lang magpadalos-dalos gaya ng dati. Baka maulit ang aking pagkakamali. Ayoko may mapahamak na naman dahil sa pagiging makasarili ko. Sigaw ni Dakila. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at bumalik na naman ang takot sa puso ng binata, maging ang masalimuot na alaala ng kahapon. Nagulat naman si Minggoy sa mga tinura ni Dakila at doon niya lamang napagtanto na mayroong pobya si Dakila. Hindi mo kailangang takbuhan ang iyong pobya. Harapin mo yun at kalabanin. Kung patuloy mo yung tatakasan, patuloy ka ring mamumuhay sa takot. Maaari mong sabihin sa akin ang nangyari nang matulungan kita. Paliwanag ni Minggoy. Nag-aalinlangan man nung una, kalaunan ay kinuwento ni Dakila ang mga nangyari sa nakaraan. Bata pa noon si Dakila, kasama niya ang isang matalik na kaibigan. Sa nais na patunayan ang sarili, padalos-dalos siyang nagtungo sa gubat upang sundan ang aswang na kanilang nakita. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan ngunit hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa kanyang nais. Hanggang sa sinundan siya ng kaibigan at ito ang siyang napaslang ng aswang. Nang dahil sa isang maling desisyon ko, namatay siya.
At habang buhay kong daladala ang konsensya na yon, ngayong alam mo na ang aking dahilan, huhusgahan mo pa rin ba ako? Wika ni Dakila. Natahimik si Minggoy sa mga sinambit ni Dakila at sa puntong yon, nauunawaan niya na ang binata. Kung ganon, harapin mo ang iyong takot. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng iyong nakaraan. Matuto kang iwanan iyon para sa magandang kinabukasan. Payo ni Minggoy. Tumango lamang si Dakila at sinambit naman kaagad ni Minggoy na sinusubok niya lamang si Dakila. Patuloy pa sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa napukaw ni Wally ang kanilang atensyon. Nagkakagulo sa bayan! Magmadali kayo! Mukhang may biktima na naman! Pawisan na sigaw ni Wally. Kaagad na kumilos ang dalawa. Batid ng lahat ang tunay na pagkatao ni Minggoy, ngunit pinagkakatiwalaan nila ito. Pagdating sa lugar na sinasabi ni Wally, nakita ng dalawa ang biktima na wala ng buhay. Talagang kumilos na ang mga kampo ng kasamaan. Kailangan na nating pigilan ang kanilang ginagawa. Bulong ni Minggoy. Natahimik si Dakila sa sinabi ni Minggoy at narinig nila ang mga hinaing ng mga tao. Pakiramdam ni Dakila, nais na lamang siyang lunukin ng lupa. Hindi kasi niya alam ang dapat gawin. Marami ang nagsasabi na walang magagawa si Dakila, lalo na't duwag siya. Sa mga oras na yon, hindi na kinaya ni Dakila ng mga panghusga ng mga tao. Sa halip na husgahan niyo ako, bakit di niyo ako tulungan? Ang dami niyong kuda, pero wala rin naman kayong ginagawa. Tao lang din ako, kagaya ninyo. Sigaw ni Dakila. Natahimik ang lahat sa mga sinambit ni Dakila. Hinila naman na ni Minggoy si Dakila upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Napaiyak na lamang ang binata at hindi alam ang kanyang gagawin sa mga nangyayari. Buhat nang mawala ang kanyang ama, mas lalong lumala ang sitwasyon sa kanilang baryo. Sa ginawa mo, mukhang natauhan ang lahat. Ngayon, ano ang plano mo? Ano ang susunod mong hakbang? Litanya ni Minggoy. Hindi ako handa sa ganitong bagay. Gayon pa man handa akong patunayan sa lahat na mali sila. Wika naman ni Dakila. Napangiti si Minggoy sa sinabi ni Dakila. At nang araw na yun nagpasya ang mga ito na hulihin kung sino ang nasa likod ng mga patayan. Isang gabi, nasa labas ng kanilang tahanan si Dakila. Nagmamasid siya sa paligid ng bigla na lamang may lumipad na palaso. Agad niya iyong naiwasan at napamura pa ang binata. Nang marinig nila Minggoy ang impit na pagmura ni Dakila, ay agad naman silang lumabas. Anong nangyari, Insan? Teka, mukhang may laso ng palaso. Wika ni Wally. Agad na inamoy ni Minggoy ang palaso at tama ang hinala ni Wally. Mukhang may nais pumatay sa akin. Ako na yatang sunod nilang biktima. Wika ni Dakila. Kasabay ng kanyang pagsasalita, itinapon niya ang palaso. Kung sugurin na kaya natin ang kuta nila, kung kasama lang ang iniisip ninyo, magagawan ko iyon ng paraan. Sa totoo lang, hindi lang inosenteng tao ang nadadamay. Kahit mga kauri ko na walang nais kundi ang kapayapaan, ay nadadamay na rin. Kaya ang laban mo, Dakila, ay laban din namin. Mahabang wika ni Minggoy. Sandaling natahimik si Dakila sa mga sinambit ni Minggoy. Tila ba naiisip niya ang nais iparating ng binata. Napailing si Dakila at napabalik sa kanyang wisyo. Tama si Minggoy. Ngunit sa puntong ito, hayaan niyo akong tuklasin ang kasagutan. Wika ni Dakila. Anong ibig mong sabihin? May bala ka bang gawin? Tanong ni Minggoy. Hindi umimik si Dakila at hindi niya sinagot ang mga tanong sa kanya ni Minggoy. Nanatiling tahimik si Dakila na ikinataka ng dalawa. Gayunpaman, kahit ilang beses nila itong tanungin ay hindi sila sinasagot. Kaya naman minabuti nila Minggoy na huwag na munang kausapin si Dakila. Nagpahinga na lamang ang mga ito. Kinabukasan, pagising nila Minggoy ay wala na si Dakila sa kanilang tabi. Akala ng dalawa ay nasa labas lamang ito, ngunit hindi nila nakita si Dakila sa kabuuan ng bahay. Doon na napapaisip ang dalawa at naaalala nila ang mga sinambit ni Dakila. Mukhang planong harapin ni Insan
ang mga kaaway na mag-isa? Nag-iisip ba siya? Hindi naman siya kasing galing ni Tio. Bakit umalis siya na mag-isa? Wika ni Wally. Masamang tiningnan ni Minggoy ang binata, sa kanya ito pinuna. Malaki na ang ipinagbago ni Dakila. Ako mismo ang nakakita nun. At kung iniisip mo na duwag ang pinsan mo, pues nagkakamali ka. Dahil nais niyang patunayan ang kanyang sarili, sana lang hindi siya mabigo. Tila nasupalpal naman si Wally, kaya hindi siya nagsalita kaagad. Alam ni Wally na mali siya sa mga salitang sinambit, kaya naman agad niyang binawi ang mga sinabi. Sa bagay, tama ka. Malaki na ngang pinagbago ng aking pinsan. Samantala sa kabilang banda, palihim na nagtungo sa kuta ng mga kalaban si Dakila. Sinabi na kasi sa kanya iyon ni Minggoy, kaya naman alam na niya kung saan matatagpuan ang mga kalaban. Dito ay nakita niya na nagpaplano na naman ang kasamaan ng kalaban. Akmang aalis na sana si Dakila nang makita siya ng isa sa mga ito. Isang Bertudes! Dumito lamang kayo at ako na ang hahabol. Sigaw ni Soledad, isang aswang na kubot. Dagdag kaalaman sa lahat, ang kubot ay isang uri ng aswang na may pakpak ngunit hindi nakakalipad. Ang pakpak nito ay kanyang binubuka upang lansihin ang mga kaaway at biktima. Ang babaeng kubot naman ay gumagamit ng buhok upang mansilo ng biktima. Mabilis na tumakbo si Dakila nang makita niya na hinahabol siya ni Soledad. Napakabilis ng babae, kaya naman halos madapa-dapa na ang binata. Gayunpaman, sumagi sa isipan niya ang isang bagay. Bakit ako tumatakas? Hindi ka duwag, Dakila. Harapin mo siya. Bulong niya sa sarili. Sa pagkakataong yun, inalis ni Dakila ang takot at kaba sa kanyang puso't isipan. Huminto siya sa pagtakbo, saka siya nag-usan ng dasal upang humingi ng gabay sa bertud na kanyang tangan. Ilang sandali ang lumipas, naramdaman ng binata ang kakaibang liksi at lakas. Kaya naman hindi na siya nag-aalinlangan pa. Sinugod siya ni Soledad at sinubukan na mahawakan gamit ang kanyang mga buhok, ngunit mabilis iyong naiwasan ni Dakila. Galit na galit ang babae, kaya naman nagpalit na siya ng kanyang anyo. Napangiwi na lamang si Dakila sa pangit na itsura ng babae. Taglay ng bertud ni Dakila ang iba't ibang kakayahan ng kalikasan, kabilang ng lakas ng iba't ibang hayop. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Dakila ang bilis ng isang kabayo. Mabilis niyang naiiwasan ang bawat atake sa kanya ni Soledad. Nang makahanap ng tiyempo si Dakila, ginamit naman niya ang lakas ng agila. Mabilis niyang sinakal si Soledad at pinatalsik. Hindi pa man nakakabawi ang kalaban, agad itong sinuntok ng binata. Gamit naman ang taglay na lakas ng isang uso. Wala nang malay na mga oras na iyon si Soledad, ngunit tinuluyan siya ng binata gamit ang palaging dalang patalim. Kumuha siya ng kamandag ng ahas at inilagay iyon sa punyal sa kanya ibinaon sa puso ni Soledad. Binawian naman kaagad ng buhay si Soledad at doon na patunayan ni Dakila sa kanyang sarili na kaya niyang lumaban. Matapos ang laban ng iyon, umuwi sa kanilang baryo si Dakila. Pawisan siya kaya naman agad siyang napansin nila Minggoy. Ngunit nang magtanong ang mga ito, hindi sila sinagot ni Dakila. Ayaw kasing ihayag ng binata ang nangyari. Sa kabilang banda, nalaman ng kampo nila Tasyo ang pagkamatay ng isa sa malakas nilang kapanalig. Kaya naman nag-aapoy ito sa galit. Mukhang kumilos ng anak ni Tandang Romel. Maganda kayo. At hindi natin alam kung sino ang kanyang isusunod. Tama ang ating espiya. Huwag natin siyang mamaliitin. Wika ni Tasyo. Matapos ang araw na yon, mas minabuti ni Dakila na kumilos ng sarili. Hindi niya sinambit sa dalawa ang kanyang mga plano at doon na nga nagsimulang magbago si Minggoy. Palagi niyang tinatanong si Dakila at madalas pinipilit siya nitong magsabi na napansin naman ni Wally. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang magpinsan, narinig niya ang tila baingay sa likod ng bahay, kaya naman bumangon si Wally.
Dito ay nakita niya si Minggoy na kausap si Tasyo. Ngunit ang mas ikinagulat ni Wally nang sabihin ni Minggoy na isa siyang espiya. Dali-daling nagtungo sa kanilang bahay si Wally, ngunit ang hindi niya alam, nakita siya ni Minggoy. Nang makatulog muli si Wally, dito na siya pinaslang ni Minggoy ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan, hinanap ni Dakila ang kanyang pinsan, kaya naman pinuntahan niya ito sa kanyang bahay. Dito nalaman ni Dakila ang isang masamang balita mula sa kanyang tiyuhin. Hindi makapaniwala si Dakila sa naganap at labis siyang nasaktan, lalo na't si Wally lamang ang malapit sa kanya na pinsan. Hindi na pinatagal pa ang libing ni Wally dahil nais ng kanyang magulang na magiganti sa taong pumatay sa kanilang anak. Agad namang ipinangako ni Dakila sa kanyang mga kamag-anak at mga kababaryo na buhat sa araw na yon ay wala nang mamamatay. Anong ibig mong sabihin? Anong balak mong gawin? Takang tanong ni Minggoy. Sa halip na sagutin siya ni Dakila, ay iniwasan lamang siya ng binata. Nang dahil sa ginawa ni Dakila, naramdaman na ni Minggoy na tila ba nakakakutob na si Dakila. Kung ganon, hindi gunggong ang lalaking yon. May isip siya. Kaya naman dapat na umpisahan na natin ang pag-aalsa. Wika ni Tasyo. Oo, tama ka. Pagod na rin akong magpanggap. Akala ko'y malilinlang ko si Dakila, gaya ng kanyang ama, ngunit hindi pala. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa tabi niya ang kalaban na hinahanap niya. Wika ni Minggoy. Pagsapit ng gabi, dadanak ang dugo at masasakop na natin ang lugar na ito. Wika ulit ni Tasyo. Kasabay ng kanyang mga sinambit ay ang paghalakak nila ni Minggoy. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig lahat ni Dakila ang kanilang usapan. Agad na sinabihan ni Dakila ang kanyang mga kababaryo upang makalikas. Marami ang nagulat sa mga sinambit ni Dakila, ngunit sa pagkakataon na yon ay nagtiwala sila sa binata. Bago pa man sumapit ang gabi, nakalikas na ang mga kababaryo ni Dakila. Labis ang gulat ni Minggoy nang makita na wala na ang mga tao sa lugar. Kaya naman agad niyang nilapitan si Dakila at kinausap. Anong nangyayari? Nasaan ang mga tao? Tanong ni Minggoy. Walang salitang lumabas sa bibig ni Dakila at bigla na lamang niyang sinakal si Minggoy. Gaya ng ahas, ramdam ni Minggoy ang higpit na pagkakasakal sa kanya ni Dakila. Kay lakas ng loob mong magpakita sa akin. Ikaw ang pumatay kay Wally at espiya ka. Sabihin mo sa akin, ikaw rin bang pumaslang sa aking ama? Galit na tanong ni Dakila. Sumasabay sa galit ng binata ang ihip ng hangin. Ang mga buhangin ay naging isang ipo-ipo. Hindi akong pumatay sa ama mo, kaya't bitawan mo ko. Wika ni Minggoy. Mas lalong humihigpit ang pagkakahawak ni Dakila sa liig ng binata. Gayon pa man nagawa ni Minggoy na makawala sa sakal ni Dakila. Nagpalit kaagad si Minggoy ng anyo bilang gabunan at nilabanan niya si Dakila. Naglaban ang dalawa at hindi na nais ni Dakila na patagalin pa ang kanilang laban. Lalo na't alam niyang mas malakas ang uri ni Minggoy tuwing kabilugan ng buwan. Kaya naman isang malakas na suntok ang pinakawala ni Dakila. Kasunod ang malakas na sipa gaya ng sa isang kabayo. Tumalsik si Minggoy, ngunit hindi siya nagpadaig sa binata. Tumayo ang gabunan at mabilis niyang inatake si Dakila. Sa puntong yun ay hindi nakaiwas ang binata. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Minggoy. Tumama ang mga suntok ng gabunan sa mukha ni Dakila, ngunit hindi pa raw nagtatapos ang pag-atake ni Minggoy. Dali-dali niyang sinakal at inangat sa ere si Dakila. Sa puntong yun, alam ni Dakila na hindi na basta-basta ang kanyang kalaban. Hindi gaya ni Soledad na isang kubot. Alam niyang ang uri ng aswang na kagaya ni Minggoy ay hindi dapat maliitin. Lalo na't isa sa hanin ng malalakas na aswang ang mga gabunan. Matapos iangat sa ere, hinagis ni Minggoy si Dakila sa isang malaking puno. Tumama ang likod ng binata at tila ba nabali iyon. Ngunit hindi niya alintana ang sakit. Naisipan ni Dakila na gamitin ang kakayahan ng bertud na tangan. Nagsagawa ng orasyon si Dakila
at bigla na lamang yumanig ang lupa. Ang mga puno ay bigla na lamang kumilos upang hawakan ng mga ugat si Minggoy. Hindi makapaniwala ang gabunan na tila ba masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Dakila. Akmang tutuluyan na sana ni Dakila si Minggoy ay bigla na lamang may palasong lumipad mula sa ere. Naiwasan iyon ni Dakila ngunit labis siyang ikinagulat nang makita kung sino ang may gawa noon. Tay, buhay ka? Paano nangyari mga bagay na yun? Gulantang na tanong ni Dakila. Ngumisi lamang si Tatay Romel at siya mismo ang kumitil sa buhay ni Minggoy. Kagaya ng kanyang ama, traidor din si Minggoy. Alam ko ang kanilang plano, kaya naman pinalabas ko na nagawa nila akong patayin at hinintay ko ang araw na ito. Anak nga kita, Dakila, malakas ka. Wika ni Tatay Romel. Ipinaliwanag ni Tatay Romel na planado niya ang lahat. Siya rin ang nagbibigay noon ng babala kay Dakila. Hindi makapaniwala si Dakila sa mga nangyayari, ngunit alam niya na posible ang lahat, lalo na't malakas ang kanyang ama. Ngunit bakit mo hinayaan na may mamatay? Lalo na si Wally. Tanong ni Dakila. May mga nakatakdang hindi natin kayang baguhin. Sa ngayon, hindi iyon ang mahalaga. Tara na't may laban pa tayong tatapusin. Wika ni Tatay Romel. Magkasamang nagtungo sa kuta nila Tasyo ang mag-ama, kaya naman gulat na gulat ang mga ito nang makita si Tatay Romel. Gayon pa man hindi pa sila nakakapagsalita, nag-usal na kaagad ng orasyon si Tatay Romel at kinain ng lupa ang ilang kalaban. Halos nangalahati ang mga kalaban at agad namang sininyasan ni Tatay Romel ang kanyang anak na mabilis na nilabanan ni Dakila ang mga natitira. Magkasama ang mag-amang kinalaban ang mga aswang na natitira hanggang si Tasyo na lamang ang natira. Imposibleng buhay ka pa. Sigurado ako na ikaw yung napana ko at inilibing nila Dakila. Sigaw ni Tasyo. Replika ko lamang yun. Kagaya ninyo, may kakayahan din ako. Nagawa kong gawing kamukha ko ang puno ng saging at palabasin sa lahat na wala na ako. Tandaan mo, Tasyo, hawak ko ang isa sa malakas na bertod, kaya lahat ay posible. Wika ni Tatay Romel. Naupo lamang ito at hinayaan ng kanyang anak na kalabanin si Tasyo. Ipinakita naman ni Dakila sa kanyang ama ang malaki niyang pagbabago. Gamit ang kakayahan ng kalikasan, ginamit iyon ni Dakila upang paslangin si Tasyo. Isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, mabilis at paulit-ulit na suntok, kasabay ang huling atake na pagtarak ng punyal sa puso ng aswang. Tuluyang napatay ni Dakila si Tasyo at nagtagumpay ang mag-ama na maubos ang mga masasamang aswang. Pagbalik sa kanilang baryo, nagulat ang lahat nang makita ang presensya ni Tatay Romel. Nagdiwang ang lahat sa kanilang bagong kalayaan at kapayapaan. Ipinaliwanag naman ni Tatay Romel sa lahat ang tunay na nangyari at naging malinaw sa mga tao. Mula noon, hindi na tinawag na duwag si Dakila, lalo na't maraming ginawa ang binata para sa kanilang lugar. Sa kasalukuyang panahon, si Dakila nang siyang tagapagtanggol ng kanilang lugar, buhat nang mawala ang kanyang ama.